Na-experience mo na ba yung kumakatok ka sa pinto, pero walang sumasagot? Nakakainis yun, di ba? Lalo na kung urgent yung pangangailangan mo, kaya ka nagpunta dun sa lugar na yon. Parang ganun din minsan yung prayer life natin. Sometimes we ask God, pero alam mo yun, parang wala siyang sagot. Yung tahimik lang siya. At doon madalas pumapasok yung tanong natin na, nakikinig ka ba talaga, Lord? Nakikinig ka ba sa mga panalangin namin? Nakikinig ka ba sa mga gusto ko sa buhay ko? Nakikinig ka ba sa mga hinihiling ko para sa pamilya ko? Ang sagot diyan, yes. Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 7 is, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Dito makikita natin yung tatlong step. Sabi po, ask, seek, and then knock. So ano nga ba ibig sabihin ng tatlo na to? So ang ibig sabihin po ng ask is it shows our humility. Parang sinasabi natin sa Lord, Lord, hindi ko na kaya. Lord, ikaw na yung bahala. Pinagpapasa Diyos natin talaga. Pero prayer is not weakness. Hindi kahinaan yung pananalangin. Hindi kahinaan yung paghingi sa Diyos. It shows our dependency to the one who created us. Walang masamang maging dependent sa Diyos at sa mga salita niya. Actually, yun nga yung pinaka maganda mong dapat ginagawa araw-araw eh. Kaya ka minsan nahihirapan, you're depending on yourself. Kaya ka minsan naguguluhan kasi hindi ka nagpapagabay sa salita ng Diyos. Which is dapat, ganun yung ginagawa natin daily. As a Christian, as a creatures created by God, handa niya tayong gabayan sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. And yes, He is omnipresent. He is omniscient. Alam niya ang lahat at lagi siyang nandyan para sa atin. Kaya, why not ask God na may kakayanan na mag-provide ng lahat ng pangangailangan natin, di ba? The next one is seek. Ang ibig sabihin po ng seek is hindi seek na hanapin mo lang, no? Ang ibig sabihin po ng seek is hindi lang basta hingin mo sa Diyos yung gusto mo, kundi hanapin mo yung kalooban niya sa buhay mo. Kasi minsan, hindi sagot yung kailangan natin. Ang kailangan natin, direksyon. Kaya minsan, nasa sitwasyon tayo ng buhay natin na we're feeling lost. Kasi nga, hindi natin hinahayaang gabayan tayo ng Diyos. Ang hinihingi natin ay yung kagustuhan lang natin, hindi yung kagustuhan niya. So sometimes, kaya may mga taong nagtatampo sa Diyos kasi hindi nila nakukuha yung gusto nila. Kung ikaw, naniniwala ka talaga sa kakayanan ng Diyos, na alam niya lagi kung ano yung pangangailangan mo, we should seek kung ano yung kagustuhan niya sa buhay natin. Kasi, ang plano ng Diyos sa atin is to prosper. Gusto niya tayong lumago. So, hindi lang lumago in terms of material things, in terms of relationship, pero gusto niya rin tayong lumago sa part na nagtitiwala tayo sa Kanya kahit anuman yung sitwasyon o kahit anuman yung kagustuhan niya sa buhay natin. Yung part na kahit hindi mo pa naiintindihan o hindi mo pa nare-realize yung mga nangyayari sa buhay mo, still, nagtitiwala ka sa Diyos because you are seeking His will sa buhay mo. So, knock. What does knock mean? So, katok, di ba? So pag kumakatok ka, hindi ka basta-basta humihintong kumatok hanggat walang sumasagot sa pinto. So it shows perseverance. Kaya ka kumakatok ng kumakatok kasi naniniwala ka na meron tao dun sa loob na magbubukas ng pinto para sa'yo. Ganyan din pag humihingi tayo sa Diyos. It doesn't mean na pag kumakatok ka, wala na siya dyan. He is there. Lagi siyang nandyan. Hindi ibig sabihin ng unanswered prayer is dininay na agad yung pinapanalangin mo. Sometimes, it just means that you need to trust and wait God hanggang i-open niya yung door na kinakatukan mo. So, paano natin ito i-apply sa buhay natin? So, kung may problema ka ngayon, ask God. Hindi siya makukulitan sa'yo. Kahit paulit-ulit ka nagtatanong sa Kanya, hindi niya sasabihin sa'yo na napakakulit naman ito. Kahit paulit-ulit, alam natin na nakikinig ang Diyos sa bawat panalangin na binibigay natin. Kung nalilito ka sa direksyon ng buhay mo, seek His will. Baka hindi sagot yung kailangan mo eh. Maybe guidance yung kailangan mo. Siguro, yung pinapanalangin mo, nandyan na pala sa harap mo. Hindi mo lang napapansin. Kasi you are guided by your own thoughts at hindi ka guided ng salita ng Diyos. Kaya, magbasa ka ng Bible, seek His Word, makinig ka ng mga preaching, mag-spend ka ng quiet time with our Lord. So doon, unti-unti kasi nating mauunawaan kung ano talaga yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. At minsan kung feeling mo tahimik si Lord, knock persistently. Katok lang ng katok. Huwag kang hihinto, huwag kang susuko. Minsan, baka ang gusto lang ng Lord is makita kung gaano talaga tayo kaseryoso doon sa bagay na hinihingi natin. Kung tao man yan, kung bagay man yan, kung provisions man yan,
Baka tinitingnan lang ng Lord kung gaano ka persistent. Maybe most importantly, baka tinitingnan lang ng Diyos kung gaano tayo handang magtiwala sa Kanya kahit hindi pa natin nakikita yung resulta ng pinapanalangin natin. So remember, God's delays are not denials. Maybe inaayos pa niya yung heart mo. Maybe inaayos pa niya yung ibang parte ng buhay mo in order for you na maging handa na tanggapin yung blessings na paparating sa buhay mo. Sometimes, baka meron kasi siyang mas better na plano sa buhay mo. Kaya hindi pa niya ibinibigay yung hinihingi mo. Kaya you should be persistent, you should persevere. Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo, kahit challenging pa yan, God will always be God and He will always be there. So kapatid, huwag kang matatakot mag-ask. Huwag kang tatamarin mag-seek at huwag kang mapapagod mag-knock. Kasi ang Diyos hindi naman tahimik, hindi siya tulog at hindi naman siya manhid sa mga pinagdadaanan natin. Kasi ang totoo, mas alam ng Diyos yung pangangailangan mo ngayon kaysa sa inaakala mo. So remember, Matthew chapter 7 verse 7 is an invitation for all of us to keep praying, keep seeking, and keep knocking. Dahil dadating yung araw, nabubukas din yung pintuan na para sa'yo. At pag nagbukas yung pintuan na yon, masasabi mo na lang, thank you Lord. At masasabi mo din na worth it yung pag-iintay mo at pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos.